Magandang gabi sa inyong lahat at ito ulit si Meldita sa aking YouTube channel, Meldita's Info Corner. At ito naman ang aking Facebook, John Regacho at yahoo.ca. Okay, pag-uusapan natin ang cytotoxic safety precaution sa Tagalog. Okay, dahil nabanggi ko na English last time. Okay, so sa mga mag-aalaga ng mga pasyenteng kidney transplant, may mga bagay-bagay na dapat sundin. Okay? Pag-ingat sa mga anti-rejection na gamot ng kidney transplant patient paglabas ng hospital. Okay. Pero bago natin i-discuss yan, gusto ko lang banggitin konti tungkol dito sa mga anti-rejection drugs na nangangailangan ng cytotoxic safety precaution. Okay. Ang example dyan, mayroon tayong tacrolimus, mayroon tayong sirolimus, mycophenolate, cyclosporin, at saka azathioprine. Okay. Makikita nyo siguro dito wala yung prednisone kasi ang prednisone hindi nangangailangan ng cytotoxic safety precaution. Pero for your information lang. Pero usually, yung transplant doctor, ang in-order nila is tacrolimus, mycophenolate, at saka prednisone. Yan ang tatlong immunosuppressant medication na ipiniprescribe sa mga pasyente. Okay. So, ang tanong ko, itong mga pasyente, ano ang benepisyo na makukuha nila sa mga medication na ito? Okay. Itong mga anti-rejection drugs, napakahalaga sa mga pasyente na may kidney transplant. Para sa ganon, hindi i-reject ng kanilang katawan ang donor kidney. Paano naman yung nag-aalaga sa pasyente, yung tinatawag na mga caregivers? Itong mga medication na ito ay tinatawag na harmful to the healthy cells or bodies ng mga nag-aalaga. They are cytotoxic. Bakit tinawag silang cytotoxic? Pag sinabi mong cyto, nire-refer niya yan cell. Pag sinabing toxic, poison. So, delikado itong mga gamot na ito sa mga nag-aalaga sa pasyente pag hindi gumagamit ng mga barriers or precautions. So, pag gumamit sila ng mga precautions o susunod, walang problema. Okay? So, kailangan compliant din sila pagdating sa protection. Okay. So, kung nainom ng pasyente, yung transplant patient, kidney transplant patient, ang gamot niya, paano mapaprocess itong gamot na ito sa loob ng kanyang katawan? Okay. So, ininom niya yung gamot, yung mga gamot na inom na, pupunta doon sa loob ng katawan, at mag-i-stay sila doon ng days. Okay. Itong mycophenolate, mag-i-stay yan sa body hanggang 7 araw. Yung tacrolimus, hanggang 2 araw. For your information, prednisone isinama ko 1 araw. Pero for your information lang, itong dalawa talagang dinidiscuss talaga natin dito dahil sila ang nagre-require ng cytotoxic safety precaution. So, mycophenolate up to 7 days sa body. Tacrolimus up to 2 days. Kaso, everyday iniinom mo sila. Yung mycophenolate is twice a day, yung tacrolimus is twice a day. So, continuous din ang presence nila sa body natin. Okay. Ngayon, unti-unti silang lalabas sa katawan ng pasyente, sa ihi at saka sa dumi. Yung mycophenolate, lumalabas sa body yan sa ihi, 90%. Yung tacrolimus, lumalabas yan sa body ng pasyente sa dumi, 80 to 95%. At mayroong konting amount ng tacrolimus sa ihi. Pero may mga fluids pa sa katawan natin na mayroong small amount ng mga anti-rejection drugs. Katulad ng pawis, laway, suka, similia, vaginal fluids, breast milk, at saka sa blood. Okay. So, pasok na tayo dito sa cytotoxic safety precaution. Okay. Dito, mayroon tayong kung yung pasyente independent, hindi niya kailangan ng mag-aalaga sa kanya. Pero mostly, ang mga pasyente natin na transplant, this is a kidney transplant patient, nangangailangan to ng tulong sa mga caregivers. Ito yung mga tao na health individuals na gustong tulungan ng pasyente o talagang kasama sa pamilya sila. Okay. Kasama dito yung spouse, yung mga adult children, o kaya live-in partner. Okay. Ito na yung mga bagay-bagay na kailangan i-apply natin yung safety precaution. Ano ang dapat nating gamit? Ano ang ginagamit natin
kapag inaalagaan ng pasyente na may kidney transplant para maproteksyonan yung nag-aalaga. Mayroon tayong gloves. Kailangan yung gloves natin sealed, walang butas. Gagamit tayo ng running water. Kung wala, kahit tubig, may sabon for hand washing. Okay? Gagamit din tayo ng, mayroon din condom. Kailangan yung condom ay walang butas o walang tear. Okay? At mayroon din tayong toilet na mayroong lid with cover. Okay. Yan ang mga gamit. Okay, sa pag-alaga ng pasyente, kailangan nila ang mga ito. At kahit sila, ma-involve din sila. Mayroon silang involved din dito. Ma-involve sila. Okay. So, for example, number 1, pag-prepare ng gamot. Kung yung pasyente gusto niya i-prepare ang kanyang gamot, hindi na niya kailangan ng gloves. Okay? Pero pagkatapos niyang inumin ang kanyang gamot, kailangan maglinis siya ng kamay. Kasi pwedeng humawak yung kamay niya sa mga doorknob kung saan-saan, hahawak din yung kasamahan niya sa bahay, di ma-expose. Kaya kailangan mag-observe din siya ng hand washing yung pasyente. Pero hindi siya gagamit ng gloves pag-prepare ng kanyang gamot. Yung caregiver, kung siya ang magpe-prepare ng gamot, gagamit siya ng gloves. Okay, pagkatapos ng preparation, itapon yung dirty gloves sa basura. Then, maghuhugas siya ng kamay gamit ang soap and water. Okay. Number 2, yung regular contact na tinatawag, hugging and kissing. Yung kissing na sinasabi ko rito ay light kissing. Hindi yung deep kissing, lizard kissing, or Spider-Man kiss or anything. Hindi yon. Kasi yun involve ang mga laway doon. Dito, kissing lang sa cheek, light kissing. Kasi ang laway, may laman din yan ng mga certain amount ng gamot. Okay. Hindi na kailangan ng protection. Sexual contact. Ano bang gusto nila sa sexual contact? Regular, mode, oral, or anal? Okay. Kapag yung pasyente ay lalaki, gagamit siya ng kondom. Kapag yung lalaki, hindi naman pasyente, mas maganda mag-kondom pa rin siya. Okay. Okay. So, yung kondom kailangan intact. Walang tear, walang butas. Okay. Sa oral, kailangan, kung may butas yung kondom na yan, didiretso yan doon sa mucous membrane ng bunganga. Di ba sinabi natin yung mga liquid ay mayroong mga gamot, yung mga similya. Okay. O kaya doon sa genital. Okay? Kailangan walang butas. At doon sa anal. Kapag itong kondom na ito ay may butas, pag sa bunganga, di siyempre ang contact niya doon, mucous membrane ng bunganga. Kapag doon sa genital, doon sa mucous membrane ng genital. Kapag doon naman sa anal, doon sa anal, mucous membrane din yon. So, ayaw natin na magkaroon ng exposure o ma-absorb yung mga gamot o yung gamot doon kasi pwede silang mag-cause ng problem. Okay. Use of toilet. Kapag yung pasyente katatapos lang umihi o dumumi at gusto niya siya na ang mag-flush ng toilet, ibababa lang niya yung lid nito na may cover. If a-flush niya twice, magkakaroon ng aerosol sa loob, contain, hindi lalabas yung aerosol. Ang aerosol, mayroon doon content ng gamot na ininom niyan anti-rejection. At pagkatapos niyan, wash yung hands niya with soap and water. Kapag yung nag-aalaga ang gusto mag-flush, sundin niya rin, the same thing. Ibaba lang niya yung lid down, ipa-flush niya yung toilet twice dahil magkakaroon ng aerosol at ayaw niyang ma-expose doon sa aerosol dahil yung aerosol may gamot, pupunta doon sa ilong niya, masinghot niya, edi pupunta sa upper airway pababa. Ayaw natin ang exposure niya doon. We are to